1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ang bilis ng araw, no? Nasa June na tayo ngayon. Nasa kalahati na tayo ng taon ng 2026. So, kamusta naman ang mga lumipas na buwan ninyo? Sana lahat kayo ay okay na okay. Syempre, meron tayong mga pinagdadaanan ng mga problema, pero huwag kayong mag-alala, guys. Dahil kapag nagdadasal kayo ay hindi kayo pababayaan ng nasa itaas. Kaya laban lang, ganon. So magtiwala lang tayo sa itaas. Walang imposible sa Kanya. Diba? So yon. Kaya thanks God sa mga blessings na binibigay niya sa atin. Thanks God dahil nakakaraos tayo araw-araw. And thanks God dahil sa awa ng Diyos, healthy naman tayo. Alam nyo guys, isang malaking talaga yung bagay na importante sa buhay natin na healthy tayo lagi. Kasi kapag healthy ka, may laban ka. Ganon! Kaya, ipagpasalamat mo lahat yan sa Diyos. Hindi mo man nakukuha kung ano yung eksaktong gusto mo, pero at least alam mo na nandiyan ang Diyos sa tabi mo at miski pa paano ay nairaraos mo ang pang-araw-araw na challenge sa buhay. Diba? So yun lang talaga. Yun lang talaga ang importante. May peace, nakakatulog ka ng maayos, katulad kagabi nakatulog ako ng mahaba-haba, o diba? Kaya thanks God. Ipagpasalamat natin yan. At sana tuloy-tuloy lang. Di ba? Smooth yung buhay. Yung para bang sa dagat na parang smooth lang. O kapag maalon, medyo, alam mo yun? Di ba? So, kaya ipagpasalamat mo kung ganun ang nangyayari sa buhay mo. Diba? So, yon. Kaya naman, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawa. Tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa love and support na binibigay ninyo. At higit sa lahat, syempre sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito at saka sa mga bago nating subscribers, kapon ka. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga si Miss MGI Vietnam, gumastos daw ng 12 million para sa botohan. Masecure lang ang sarili niya sa dulo ng competition. Tingin mo, Mama Sam, worth it kaya ang 12 million para sa second runner-up? Oh my gosh, nakakaloka, syempre, nakakalungkot dahil kung iisipin mo, bakit kailangan gumastos ng ganito kalaking halaga? Kung ako ay may 12 million, Diyos ko Lord, yung 1 million doon ay ibibigay ko sa charity. Tapos, yung 11 million, I think yung 10 million, ang gagawin ko, yung 5 million, itatabi ko. Itatabi ko siya para sa secure ng buhay ko. Tapos, yung 5 million, syempre, bibili na ako ng bahay, lupa, sasakyan, sama-sama na doon. Diba, ubusin ko sa isang malaking bahay yung 10 million, di ba? So, syempre, isipin mo din kung paano ka bukas, kung paano ka makakaraos by day. And then, syempre, yung 1 million, di ba 12 million siya, ipanlalalaki ko, di ba? So, naging masaya ako sa buhay ko, hindi naman panlalalaki, ito travel ko siya. Na magiging masaya ako sa buhay ko dahil ang dami kong bansang pinuntahan, pagkatapos, alam mo yung sobrang enjoy, tapos mag-vlog ako ng bonggang-bongga. So, ayun, parang kung may 12 million ka, ang saya na ng buhay mo at Diyos ko Lord, thanks God, di ba? So, yun. And then,
yung 100,000 pala, ayun yung ipanlalalaki ko. So, yun. Masyadong malaki yung 1,000,000. Charot! So, yun. Hindi, joke lang. And, parang, alam mo yun, tapos, sumali ka sa pageant, gumastos ka, pagkatapos nagbayad ka ng ganito sa voting, 12 million. For sure naman, hindi naman si Vietnam yung nagbayad niyan, yung mga sumusuporta sa kanya. Pero, sayang yung pera, di ba? So, kung iisipin mo, tapos ang ending mo, second runner-up lang. So, paano kaya yung title? Di ba? Magkano kaya ang nagastos nila? Pero kasi, sa totoo lang, kung iisipin mo, hindi naman nila ni-reveal kung magkano yung nagastos nung nag-title at saka yung first runner-up at yung iba pang nasa top 5 doon. Yung kay lang, kasi parang sobrang laki. So, ganun niya hinabol yung title niya para sa second runner-up na posisyon. Nakakaloka. Oo, nakakaloka. Parang hindi ganito dapat. Oo, na ganito kalaki. Kumbaga parang hindi naman ako against do sa botohan. Pero, alam mo yun, yung masecure mo lang yung sarili mong pasok ka sa banga, okay. Kung mananalo ka, mananalo ka. Kung matatalo ka, talo ka. Ganon. Pero at least, di ba, na ipakita mo sa buong mundo na, alam mo yon, na ikaw ay pumalo sa competition kesa naman pride ang pinaiiral natin para masabi lang natin na beauty queen tayo. Diba? So yun, kasi ganun yung dating sa akin eh. Parang nakakaloka dahil syempre, ba't kailangan gumastos ng ganito kalaki? So, ang nakikita ko na lang talaga dyan ay pride. Masabi lang may mapatunayan. But, alam niyo yun, nakakalungkot kasi hindi naman kailangan gumastos ng ganyan kalaki. Yung 1,000,000 is enough, di ba? Pero yung umabot ka ng 12 million sa kakaboto, Diyos ko Lord, nakakaloka yan. By the way, congratulations pa din, syempre, at least, di ba, naipakita niya na yung laban niya. Siguro, happy naman siguro siya sa posisyon na nakuha niya. And I hope na makatulog siya ng maayos. Sayang yung 12 million. Charot! Anyway, so congratulations pa rin syempre kay Vietnam. Nalulungkot lang ako kasi bakit kailangan dumaan sa ganitong proseso yung pagkakuha niya ng second runner-up position at gumastos ng 12 million. O, di ba nakakaloka? But, wala tayong magagawa. Strategy game nila yan. So, yun yung gusto nila. Di ba? Ay, nako, kaka-stress. Ang mahal ng MGI All-Stars. Charot. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, mga binibining Pilipinas Batch 2019, halos lahat to ay sumali na sa MGI All-Stars. Maliban na lang kay Aya Abisamis. Kasi si Miss Cebu, si Samantha Lo, naging representative natin sa Miss Grand International. Pagkatapos itong si Samantha Bernardo, ganun din, na naging runners-up sa Binibining Pilipinas during that time. And then, andyan din syempre si Emma Tiglao. Sumali din, di ba? At naging Miss Grand. And then, of course, Gasini Ganados. So, si Aya Abisamis na lang. So, tingin ninyo, Aya Abisamis, sasali kaya sa MGI All-Stars? O, di ba? Nakakaloka. Siyempre, malayo yung possibility na makita uli natin si Aya Abisamis na mag-join. Pero hindi imposible, di ba? Hindi ikos Gasini Ganados na sino ba makakaisip na mag-MGI All-Stars siya. Siyempre, yung possibility na pwede, na pwede talagang, alam mo yon, pwedeng, sumali, nandoon. Pero parang feeling ko, hindi sasali si Aya Abisamis. Kumbaga, parang hindi ko naiisip at hindi ko nakikita. Pero syempre, hindi natin alam in the future, malay ninyo, di ba? So, Aya Abisamis na lang talaga ang hindi nakakasali sa MGI All-Stars, kundi kompleto na ang batch 2019, di ba? But, let's see in the future, malay mo, but for now, wala akong balita kung si Aya Abisamis ay gusto bang magbalik sa mundo ng pageantry, gusto bang sumali sa Miss Universe Philippines, di ba? Kasi nag-add na ng age, so malay natin, abangan natin siya. Yes, kamusta kaya si Aya Abisamis? Na-miss ko siya, charot. And then, ayun, looking forward ako na kung sino pa yung mga makikita natin dito sa MGI All-Stars or kahit man sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon. Di ba? And of course, good luck and congratulations sa lahat ng mga kandidata na nagtatry uli
one more time. O, di ba? Wala namang masama doon. Basta as long alam lang nila yung mechanic ng game at alam nila na hindi madali ang beauty pageant at sobrang mahal. O, di ba? Basta nandoon lang ako na laban lang. Nakakaloka. Ay, nako, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sinasabi, ang taas daw ng score na nakuha ni Gasini Ganados during finals night. Kasi sa swimsuit round ay nakakuha siya ng total score na 9.49. At dito naman sa evening gown ay 9.38. So, Mama Sam, tingin mo, bongga ba ang pagbabalik ni Gasini Ganados? To be honest, yes, bongga. At winner na winner naman talaga. Imagine mo, di ba, parang magka-score siya ng ganyang kataas na hindi niya naranasan sa Miss Universe, di ba? So, at least yung pagbabalik ni Gasini dito ay meron naman talagang napuntahan at nag-top 5 pa sa MGI All-Stars. It's not bad. Hindi man siya ang nakakuha ng title, pero happy ako dahil, alam mo yun, miski papano ay malayo ang narating ng isang Gasini Ganado sa competition ng MGI All-Stars. And mabuhay ka, Gasini. So, you deserve it. Sabi ko nga, deserve niya pa yung top 3. Eh, kung wala lang botohan, eh di sana nakarating siya sa top 3. Sabing ganun, hindi po pwede na walang botohan. Ayan nga, dami nga nagsasabi. Hindi ko alam. Depende sa organization. So, sana lang bawas-bawasan. Kasi kawawa yung kandidata sa totoo lang. Kung iisipin mo, si Vietnam nakakuha lang ng second runner-up para sa posisyon niyang yon na gumastos siya ng 12 million. Parang, it's bad. So, yun. So, parang, hello. Ganon. But, wala tayong magagawa kasi that is mechanic ang ng game at gusto nila ilaban ng ilaban. Actually, hindi naman si ang naglabas niyan dyan eh. Hindi naman si Vietnam. Siguro may nilabas yung management niya, pero hindi naman siguro ganun kalaki. Baka ang naglabas, syempre, yung mga tao na sumusuporta talaga kay Vietnam kasi madami talaga mga Vietnam people doon. And then, I think, ayun, so talagang bumoto sila ng bumoto dahil hindi nila namamalayan na umaabot na ng 12 million, no? Di ba? So, mayaman naman sila at mapepera naman sila. Hayaan nyo na sila. O, ganon. Ay, nako. So, ayun, kay Gasini, congratulations and job well done. Happy ako na nag-try uli si Gasini one more time. Pero syempre kung may sasali dito, dapat kung may sasali dito na beauty queen natin, balanse. Bukod doon sa meron siyang supporters na malaki na pwedeng sumuporta sa kanya, miski pa paano sa boto. And then, of course, magaling din sa performance para hindi ganun kalaki yung hahabulin kung sakaling, alam mo yon na naliligwa ka na sa competition. Kumbaga, tama lang na siguro ilaban lang ng kandidata pa din. Kasi ang nakikita ko dito, dapat balanse lang din yung laban. Kasi kung bumabalanse yung laban mo, balanse din lang din ang boto. So, hindi kailangan ng ganung kalaki para sa botohan. Kasi isipin natin, 30% pa rin para sa boto at 70% pa rin sa judges. Kung iisipin mo, malaking porsyento ang para sa judges, di ba? So, yun. So, wala namang masama kung may botohan. Pero, dapat magaling lang din yung kandidata at marunong maglaro. Kaya lang naman umabot ng ganong 12 million itong si Vietnam kasi siguro mababa yung score na nakukuha niya. So, yung 70% hindi niya maipalo para bumoto lang ng konti yung mga So, kailangan makuha niya yung solid na 30%. Kaya, para tumaas yung kanyang ranking, di ba? At ganun nga yun nangyari. So, performance pa din. Kailangan ng performance, body beauty, katulad ni Gasini, and then plus, konting boto lang, di ba? So, kung ano yung kahinatnan ng pageant, kung mananalo, di ba? Kasi at the end of the story, kapag maganda ka naman dyan at talagang ayaw mo yon na pumalo ka na sa top 3 at kaya mo nang sumagot ng todo, di pwede ka pa din manalo. Bakit hindi? So, yan! But, congratulations sa atin at sa mga girls na magsusubok na maging MGI All-Stars candidate. O, di ba? So, laban lang yan. Tuloy-tuloy lang. Wala namang imposible. Di ba? So, yon. At para sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, si Miss Colombia. Si Miss Colombia ang first
ever Miss Grand All-Stars na katulad syempre ni Madam Estela Marquez na naging first Miss International. So, make the history, di ba? So, ako para sa akin, yes, the first is good. Kasi parang, alam mo yon, gumawa ka ng history. Like example, CJ Opiasa. Kahit may Emma Tiglaw tayo, hindi pa rin mabubura sa history ng MGI ng Miss Grand International na ang unang nakakuha ng corona at naputungan na Pilipina beauty queen ng corona ng Golden Crown ay si CJ Opiasa, di ba? So, ganun din yan dyan. Kumbaga parang history yan. Tingnan nyo si Madam Estela. Pag binabalikan mo ang Miss International, sino ba ang unang-unang Miss International? Aba, makikita mo doon, Madam Estela, di ba? Araneta. So, kumbaga kung iisipin mo, parang, wow, siya pala yun. Di ba? Naabutan pa natin at nalaman pa natin. So, yon. At malalaman pa ng mga susunod pang generation. And then, of course, dito naman kay ganun din. Kung magtutuloy-tuloy yan MGI, aabot ng dekada or 100 years man, kung sakali. So, napakabongga ni Pulgarin, Vanessa Pulgarin, dahil siya ang the first Miss MGI All-Stars. At take note, ang Colombian Beauty Queen, sobrang hirap manalo sa pageant ng title. So, lumalaban sila, pero hirap sila talagang makakuha ng title. At napakaswerte ni Pulgarin dahil, alam mo yon na napunta sa kanya yung title na MGI All-Stars. Kahit pa sabihin natin, bagong title lang naman yan, but still title siya, di ba? So, yon, kaya bongga ang mga taga-Colombia. Mabuhay kayo, di ba? So, yon, at let's see. Pero ito, let's see kung si Anita Rose Gomez ay lalaban ng MGI All-Stars kasi nga nandito nga nakita natin si Anita Rose Gomez dito sa MGI All-Stars. To be honest, hindi ko siya napansin. Hindi ko akalain na nandiyan siya. Lit-lit lang naman ng lugar na yan para hindi ko makita ko yung sino yung mga beauty queen na pumapasok, lumalabas. Nakita ko nga si tawag dito, si Miss International 4th runner-up, di ba? So, ang easy ko lang makita. Pero siya, hindi ko talaga napansin na nandiyan siya. Labas-pasok naman ako dyan sa loob ng hall. Tapos palakad-lakad ako. Hindi ko siya nakita. Kaya nga sabi ko, ay ba to? Yun, ganon. Pero, ayun. So, siguro hindi ko siya napansin. Nakasalubok ko na siya or what. Pero hindi ko siya napansin, siguro. Kasi ang dami kasing mga bakla doon na, alam mo yun, nagpapapicture doon sa mga gilid-gilid. So, baka napagkamalan ko na, baka hindi ko na malayan. Ganon. So, nakakaloka. Pero ito, kung sasali man si Anita Rose, I think hindi sa MGI All-Stars, lalo na lalaman niya na ganun kabigat ang botohan, di ba? So, parang pili ko sasali si Anita Rose sa Miss Grand International. So, yon. So, parang pili ko sa Miss Grand Philippines. So, makikita ko yan si Anita Rose. Pero dito sa Miss Grand International, parang pili ko sa Miss Grand All-Stars, hindi sasali yan. So, yon. So, let's see kung anong plano ni Anita. Kasi nagpunta siya dito sa Bangkok, nanood ng MGI All-Stars. Siguro may sinusuportahan kasi di ba si Armenia at saka siya nakikita natin ngayon sa mga social media na magkasama. Bakit? Di ba? Alam ko may boyfriend to si Anita Rose and then siguro very close friends silang dalawa ni Armenia and then ayun. So parang feeling ko si Anita ay may planong sumali talaga ng Miss Grand Philippines. Kaya yan siguro pumunta din para ma-obserbahan, makita, ma-experience. So, let's see in the future. Kung sasali man siya, mas gusto kong sumali siya sa Miss Grand Philippines more than sa MGI All-Stars. Diba? So, laban lang. So, hindi ko din alam kung anong meron sa kanila ni Armenia. Siguro magkaibigan silang matalik at very close sila. Kaya nakikita natin silang magkasama. Siguro kaya nandito si Anita para supportahan yon. So, hindi natin alam kung ano ang real score kasi ang pagkakaintindi ko si Anita ay may jowa dyan sa Pilipinas. So, alamin na lang natin yan kay Anita kung ano ang meron sa kanila, di ba? So hangga't hindi siya nagsasalita, so wala tayong dapat ikupirma at hindi natin dapat intrigahin kasi
syempre, hindi naman porket nakita natin yung dalawang magkasama ay sila na, di ba? So, yon ano ba? Nakakaloka. Basta laban lang at alam mo na yon. So, yon. So, let's see kung si Anita ay makikita nga natin sa mga susunod na laban. Good luck kung sakali man. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Gasini Ganados, Imelda Schwehart speak out on MGI All-Stars expenses. To be honest, hindi naman ako magugulat kung halimbawa, ayan, si Imelda, nagsasalita siya sa social media na grabe ang nagastos ko dito, tapos ganun lang, di ba? Lahat naman sila, hindi lang si Imelda. Kumbaga naiintindihan ko na talagang, alam mo yun, syempre, hindi mo naman may iwasan sumama yung loob ng mga girls kasi andito sila to opportunity. Pero, syempre sumusugal din sila sa mga sarili nilang laban at nagbabaksak din talaga sila ng pera nila, di ba? Kumbaga may mga gastos and try to understand yung nararamdaman nila. Syempre iisipin nila kung paano nila mababawi yung nagastos nila. But ang gusto ko lang maano din sa mga girls na nagko-compete sa mga pageant, dapat aware din kayo kung ano ang possibility na pwedeng mangyari. Kasi hindi ka naman pumunta dito na parang automatic winner ka na eh. Ikaw ang makakakuha nun. Yes, yes, the price yung inaay natin dyan. Pero, syempre, hindi ibig sabihin nun ay winner na tayo. So, kailangan natin patunayan, kailangan natin ilaban, kailangan natin gawin ang lahat ng makakaya, di ba? And naiintindihan ko kung ano man ang nangyayari kay Imelda, kung nagsasalita siya, kung irritable man siya, kasi hindi naman talaga din nakakagaan ng loob ang nangyayari, di ba? So, try to understand na lang siya, kaysa naman na ibuli natin na attitude ka talaga. Kasi kahit kanino naman mangyari yun eh, lalo na kung open siya sa nararamdaman niya. So, hayaan mo siyang ilabas ngayon. Ang sabi ko lang kay Imelda, ang payo ko sa kanya, na siguro kailangan din lahat ng bagay ay iniisip mo din na bago kang magsalita. Kasi syempre, makaka-apekto at makaka-apekto yan sa'yo. Lalo na ang mga tao, ang tingin talaga nila sa'yo, ganyan ka, di ba? And let's see kung ano, magmamature yan in the future. Kung ano pa yung mga next na plano niya sa buhay, yun yung abangan natin. Di ba? So, congratulations pa din kay Imelda at saka kay Gasini Ganado. So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sinasabi ng lahat, ay maghanda ng bonggang-bongga. Siyempre, maghanda ng bonggang-bongga siyempre, Bea Milan Windorski para sa laban niya sa Miss Universe, di ba? Siyempre, excited ako for Bea Milan. So, ito, another beauty queen naman talaga yung hihintayin natin. Nako, mukhang ito mananalo to, di ba? So, kailangan talaga pagandaan ni Bea yung lahat ng aspeto, communication skills especially. Magaling si Bea magsalita, pero kasi dapat talaga matuto siya kung paano sumagot sa pageant. Para mas madali siyang naiintindihan ng lahat. Kasi, syempre, mahirap kasi kapag yung nilalabas mo lang yung opinion mo, yung sarili mo, at kung ano yung gusto mo. Pero kasi, syempre, dapat maintindihan natin, this is a beauty pageant at the end of the story. Na dapat nakaka-impress yung sagutan mo sa mga tawag dito sa mga hurado, di ba? So yun, so katulad na nangyari kay Gasini Ganados, gusto niya sabihin ko ano yung eksaktong nararamdaman niya sa puso niya, pero hindi naiintindihan ng tao kung bakit yun ang sinasagot mo sa question na tinanong sa'yo. Di ba? So yun, so dapat ganun din lang si Bea, maghanda sa mga possibility na tanong na pwedeng ibato sa kanya and focus doon sa question at kung paano sasagutin. And then, of course, maghanda din syempre sa pasarela, paano maging strong pa more, and then, of course, more styling. Ang looking forward tayo for eto nga, Bea Milan Windorski. And then, let's see in the future kung ano nga ba ang transformation na makikita at magaganap dito kay Bea Milan Windorski bilang pambato natin sa Miss Universe. So, are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako and looking forward ako kung ano nga ba ang pasabog na gagawin ng ating pambato dito sa Miss
universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.